Guys, kapit lang kayo ngayon dahil nako, malaking pasabog yung ating pag-uusapan ngayon mga sangkal. Tungkol po ito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hey guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Alam nyo, ito yung mga paborito kong pag-usapan mga sangkay. Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At eto, mayroon po tayong report. Magugulat kayo, ito ay hindi galing sa government na report, kundi, mamaya mga sangkay, malalaman nyo itong realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga bumoto kay BBM, nako, magugulat kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.51 million subscribers na tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, naku po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga. Pag-usapan na po natin ito. Ito pong ganap ngayon sa ating bansa. Okay? Ito gusto kong sabihin ito, hindi dahil mga sangkay ako ay pro-government, hindi dahil ako ay pro-BBM. Ako guys, sa totoo lang, hindi po ako panatiko. Sabi ko nga, pagkatapos ng term ni PBBM, kung sino man ang magiging presidente, si Sara man yan, si Tulfo, si Chis Escudero, si Isko Moreno, o kung sino pa man ang magiging presidente, susuportahan po natin. Dahil hindi po ako panatiko. Hindi po ako tulad ng iba mga sangkay na talagang sumasamba na sa politiko. Kaya ngayon, 'di ba? Pansinin niyo, 'di ba nung si former President Rodrigo Duterte ang nakaupo bilang pangulo ng Pilipinas. Nasaan tayo? Nakasuporta tayo. Ngayon na si PBBM, sinusuportahan din po natin ang pangulo. Pero hindi po tayo panatiko. Ulitin ko malayo po ang kaibahan ng talagang panatiko sa isang taong pro-government. Kasi ang pro-government, hindi po yan sakit sa lipunan kasi hindi po tayo nakatutok sa kung sino ang sinusuportahan po natin. Nakatutok po tayo sa ginagawa ng isang leader. Ngayon, eto po. Ito ang nangyari. Ito magugulat talaga kayo. Ito yung balita Alam nyo ba na ang Pilipinas ngayon ay kasama sa mga mabilis na umaangat na bansa? Ibig sabihin, yung ekonomiya natin lumalago ng lumalago. Alam niyo nung nabasa ko ito, kasi ito hindi galing sa government Pag sa government, pagdudahan po natin. Pero ito po kasi ay galing sa, galing po ito sa HSBC. At ibinalita po ito mga sangkay ng, maraming nagbalita na ito, kagaya po ng Manila Bulletin. Ngayon, basahin po natin. Ito matutuwa kayo mga sangkay. Guys, tanggalin po muna natin yung pagiging panatiko natin Pag-usapan po natin ito kasi alam nyo, gusto ba natin maging kagaya po ng ibang mga bansa na sobrang mayaman? China, Amerika, Japan, ano pa ba? Singapore. Then, tingnan po natin, wag po tayo maging panatiko. Ang gawin po natin, tingnan po natin ang nangyayari. Ito, walang bias kasi hindi po ito galing sa government na balita. Ito ay galing sa HSBC. Ayon po dito, Philippines among Asia's fastest growing economies. Ayon po sa HSBC. Ngayon, mga sangkay. Ito naalala niyo yung sinasabi po natin dati? This nation can be great again. This nation shall be great again. Iyan po yung isa sa mga term ni Ferdinand T. Marcos noon na ginamit po natin bago po maging Pangulo si PBBM. At alam nyo ba na nangyayari ito ngayon? Marami po ang hindi nakakaalam nito, guys. Kasi dahil, alam nyo naman ng Pilipinas, sobra po tayong sa politics, di ba? Pero ito, magiging straightforward. Sabi dito, HSBC Philippines remains. Ito tinitingnan daw po, mga sangkay. Ito tinitingnan po ng HSBC itong ating ekonomiya. Itong paglago ng ekonomiya. Sa buong Asia to, mga sangkay Ngayon, ayon po sa balita, pinangalanan daw po ng HSBC ang Pilipinas na isa sa fastest growing economies in Asia. Not just in Southeast Asia,
but in Asia. Guys, ito po yung binablog natin dati. Isipin nyo to 3 years pa lamang po na nakaupo si PBBM. 3 taon. Pero ito na po yung nangyayari. Gugulat ba kayo, guys? Ang bihira. Kahit ako mga sangkay na ano ko sabi ko, pambihira. Anong magic yung ginagawa ni BBM? Pero, back in my mind, mga sangkay, isip ko Marcos matalino So, hindi malabo. Hindi na nakapagtataka kung bakit nangyayari ito. Despite a slightly lower than expected in quarter 1, GDP ng Pilipinas lumago sa 5.4%. So, totoong lumalago ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi pala ito mga sangkay, yung tipong chismis lang. Kasi galing po mismo ito sa mga eksperto sa mga nangyayari sa ekonomiya sa buong Asia. At eto, binalita po ito mga sangkay. Ito hindi natin dito pinag-uusapan kung ano yung opinion mo, opinion ko, opinion ng ibang tao, opinion ng kung sino man. Pinag-uusapan po natin dito yung realidad na hawak na data nitong mga to na ipinapakita po ngayon mga sangkay. Ito yung mayaman ng Pilipinas. Totoong nangyayari ito. Ayon dito mga sangkay sa Manila Bulletin, skyscrapers of Metro Manila are seen from San Juan City on Thursday, May 22. Ayan na HSBC Philippines reports that the Philippines is set to be one of the fastest growing economies in Asia. Ayan Ayon po yan mga sangkay dito sa Manila Bulletin. Binalita po mismo kung ano ang sinabi nitong HSBC. At alam nyo guys, mag-ikot kayo sa Metro Manila. Try nyo lang mag-ikot. Kasi ang Metro Manila, kahit sabihin pa po natin mga sangkay na andito yung pinaka-sentro ng pananrabaho. Pero hindi pa po natin nakikita yung mga nagtataas sa mga building na sobrang dami. Doon, makikita natin, marami. Pero pumunta ka ng China. Pag pumunta ka ng China, mga sangkay, doon ka malulula. Kaya pala tinatawag silang world's largest economy. Dahil po sa makikita po ninyo mga sangkay, yung mga skyscrapers doon, sobrang dami. Grabe yung mga building doon, mga sangkay, walang squatter. Di ba ito yung ginagawa ni BBM ngayon? Tinatanggal niya po yung squatter ngayon at nagpapatayo po siya ng mga world class na mga pabahay. Hindi nyo alam yan, no? Hindi, alam to ng iba mga sangkay, maliban po sa mga talagang hindi nagre-research. Ngayon, mga sangkay, pag umikot ka po sa Pilipinas, napakarami na po mga building ang pinapatayo. Ito, mga sangkay, tingnan po ninyo. Napakarami po talaga mga skyscrapers. Ang daming pinapatayo. Magugulat ka. Tingnan mo to. Ito, makikita nyo mga sangkay. Ito, mukhang pinapatayo pa to. Ongoing. Napakarami niyan mga sangkay. Ngayon, ito to. Tingnan po ninyo. Alam nyo, hindi po mangyayari ito kung wala po mga nag-i-invest sa Pilipinas. Ayan o. Nakikita nyo mga sangkay, pinapatayo. Under Marcos administration, nangyayari po ito ngayon. Tingnan nyo mga sangkay, mga matataas na building ang pinapatayo ngayon sa Pilipinas. Kahit ako mga sangkay, pag nagdadrive ako, pag may mga lakad ako, mapapatingin ako sa paligid, lalong-lalo na po sa Skyway, kasi makikita po yan. Malulula ka, ang dami mga building na pinapatayo ngayon. Mga skyscrapers po yan. Kagaya po nito, mga sangkay, mga matatayog na building po yan. Ayan mga pinapagawa, guys. Ang dami, ayan malalaman mo yan kasi may mga green. May mga green po sila mga sangkay. Ito, pinapagawa, So, talagang mayroong nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito pa ang malupit. Binalita ito nakaraan. The Philippine logistics industry grew by double digits in the first quarter of the year, building up confidence that it can withstand external risks from the trap tariffs. Naalala nyo mga sangkay? Diba? Nagpataw po si Donald Trump ng taripa. Diba? Nagpataw po ng taripa. Pero anong nangyari? Hindi po naapektuhan ang Pilipinas.
Ang nangyari patuloy mga sangkay, dumami patuloy. Mas lumago pa. So bakit nangyayari ito, guys? Hindi po apektado ang ating bansa. Ayan po, lumago pa po ang Philippine logistics industry. Isipin nyo yan mga sangkay, hindi po naapektuhan yung mga produkto na pinapadala sa atin. 'Di ba? Yung palitan, yung trading mga sangkay, hindi po naapektuhan. Bakit? Hindi po yan tsamba. Wala pong tsamba sa pagpapalago ng ekonomiya. Dahil po yan sa maayos na pamamahala ng presidente natin. Never nangyari po ito sa Pilipinas, yung ganitong klaseng. Ito isipin nyo to Kung si BBM mauupo ng ilang taon, let's say, 15 years, diba? 15 years. Bata pa yung Pangulo natin Alam nyo guys, ang Pilipinas ay mapupuno po ng mga building. At pagkatapos nun, mga sangkay, mawawala na po yung mga squatter, magiging maganda na yung buhay ng mga Pilipino. Tingnan nyo, mga sangkay. Tingnan nyo, daming pinapatayo. Ayan nakikita nyo ba yan, guys? Yun, ito. Dami po niyan, mga sangkay. Sobrang daming pinapatayo ngayon sa Pilipinas. So tingin nyo, nabudol pa tayo? Hindi po, guys. Yumayaman ang Pilipinas. Ano man ang opinion natin, ito yung realidad. Yumayaman po ang ating bansa. Under Marcos administration. Nangyayari po ang paglago ng Pilipinas. This nation can be great again. Nangyayari na po yan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.